Hi guys! Kumusta? Dito na naman tayo at mang-asar sa mga loyalistang tanga. Ito guys, natatawa ko dito. Dito kita nyo yan. Hindi talaga makamove on guys ang mga loyalistang tanga guys. Talagang patuloy sila nagpapakatanga kay Bongbong Marcos. At sinisisi pa nila si Pangulong Duterte. Ang mga Duterte na naman ang sinisisi nila guys. Sabi nila, effective daw yung mga paninira ng mga Duterte kay Bongbong Marcos. Kung hindi pa kayo tanga at bobo, isang katutang na tarantado, ano bang ginagawa ng mga Duterte kay Bongbong Marcos? Wala naman, di ba? Tahimik nga lang sila eh. Hindi nga sila retaliate kay Bongbong Marcos kung ano-ano yung mga pinagbibintang ni Bongbong Marcos. 'Di ba? Sa mga Duterte. Isipin ninyo, pinadala ni Bongbong Marcos si Pangulong Duterte sa ICC. Oh. 'Di ba? Isang kalokohan 'yun. Isang katraidoran 'yun, 'di ba? Finailan si BP Sara ng isang katutak na kaso. Pinagbintangan, 'di ba? Oh. Yung confidential fund na 125 million na pinangalandakan ninyo at hanggang ngayon yan yung battle cry ninyo. Ano yan? Planted yan ni Marcos, di ba? Wala siyang makitang anomalya kay BP Sara kaya pinainan nila ng 125 million, di ba? Kung hindi pa kayo gago, hindi pa kayo tanga, maniwala pa rin kayo sa ganyan, bubo na talaga kayo, di ba? Masyado kayong fanatic sa idol nyong bangag. Oh. At the same time, alalahanin niyo, binubudol kayo ni Bongbong Marcos. Sabi niya, magpapatayo siya ng bahay, 1 million per year. Di ba? Ilang years na? 3 years, dapat meron ng 3 million. Di ba? Oh. Hanggang ngayon, wala pa. Oh. 20 pesos per kilo na rice. Hanggang ngayon, wala. Di ba? Di ba pambubudol yun? Di ba mga tanga kayo? Kasi hanggang ngayon, nagpapaniwala pa rin kayo sa mga ganyan. Oh. Bumuo ng ICI para imbestigahan lahat ng mga korap. Siya naman yung number 1 korap. Siya yung Pangulo eh. Siya yung nag-sign ng 2025 budget na pinaka-corrupt budget sa history ng buong bansa. Di ba? Oh, nalampasan niya lahat ng mga nagdaang Pangulo. Lahat ng mga korupsyon sa mga nagdaang Pangulo, nalampasan niya. Hindi pa rin kayo nagigising? Nagpatanga-tangahan pa rin kayo, mga loyalistang tanga? Ngayon, sabi niya, hindi mere ang Christmas ng mga corrupt politician at ipapakulong niya. At sa kulungan sila mag-celebrate ng Pasko. January na next week. Oh, di ba? Oh, January na. Hanggang ngayon, masarap pa ang buhay ng mga magnanakaw. Di ba? Sino bang pinakulong nila? Diskaya? Nasa gobyerno ba yan si Diskaya? Government official ba yan? Hindi. Private yan eh. Contractor. At saka ang contractor, least guilty yan. Dahil hindi naman yan sila gagalaw pag walang kliyente. Di ba? Ano mangyari sa contractor kung hindi lalapit yung congressman dyan at magpapagawa? Siyempre, tsaka yan kikilos pag may kliyente. O sino yung kliyente? Mga congressman, sila yung proponent eh. Sila yung nag-alat ng budget, di ba? Oh. Kaya itong ginagawa ni Bongbong Marcos, puro yan mga pambubudol, di ba? Sinasabi nila si Bongbong Marcos ang susi para yayaman ang buong Pilipinas sa pamamagitan ng kanyang presidency. Kasi siya lang ang tanging may authority na i-withdraw ang
tinatago ng kanyang magnanakaw na ama sa Swiss bank. 'Di ba? Siya lang. Yan ang ginagamit ng mga scammer sa mga taong bayan na sinasabi nila na pag magiging Pangulo si Bongbong Marcos ay masolve ang lahat ng problema sa bansang Pilipinas dahil babayaran. Dahil nag-i-interest na yung itinatago ng kanyang magnanakaw na ama na si Ferdinand Marcos Sr. sa Swiss bank. Pero hanggang ngayon, naka 3 years na siya, wala pa rin yung pera sa Swiss bank. Saan na? Yun ba yung sinasabi ni Greg Agolan na seryoso si Bongbong Marcos na labanan ang kahirapan sa bansang Pilipinas at para yayaman ang Pilipinas? Yan ba yung nasa expectation mo, Greg Agolan? Kaya sinasabi mo ngayon dyan sa comment mo na seryoso si Bongbong Marcos na payamanin ang bansang Pilipinas? Budol yan, Greg. Magising ka. Huwag ka masyadong magpakatanga. Sayang yung pagka-PhD mo. Diba? Remember, kaalyado ni Bongbong Marcos, sundalo, pulis, NPA, mga makakaliwang grupo, mga yellow tards, diba? Mga liberal, mga pinklawan, mga loyalistang tanga. Pero ano nakuha ni Bongbong Marcos? Negative 3%. Di ba? Hindi kayo nahihiya niyan? Oh, hindi kayo nahihiya? Magpakatanga pa rin kayo? Sa dami-dami niyang mga vloggers na binabayaran, sa dami-dami mga loyalistang tanga na nagko-comment ng kung ano-anong komentaryo sa Facebook para lang ipagtanggol ang kanilang bangag na Pangulo na Bongbong Marcos. Di ba? Oh. Pero ano nakukuha niya? Negative 3%. Di ba? Kaalyado niya lahat. Yung nabanggit ko ng mga organisasyon, makakaliwang grupo, NPA, sundalo, pulis, pinklawan, liberal, loyalista, magkakampi sila pero at the back, ayaw naman nila sa isa't isa. Di ba? May history yan. Ang NPA galit sa mga Marcos. Ang yellow, pink galit sa mga Marcos. Wala silang ibang choice kundi makipag-alyansa kay Bongbong Marcos kasi ayaw nila kay Duterte. Kasi pag umupo si Sara Duterte, sigurado ako na walang paglalagyan ang mga NPA at mga makakaliwang grupo sa bansang Pilipinas, kundi uubusin sila ni Sara Duterte. Di ba? Oh, kaya no choice sila, nakipag-alyansa kay Bongbong Marcos kahit ayaw nila kay Bongbong Marcos. Di ba? Oh. Tapos ngayon, kayo mga tanga na loyalista, magpakatanga pa rin kayo. Magpakatanga kayo, di ba? Oh. Walang problema yan. Oh. Ipagpatuloy ninyo yung pagtanga ninyo at pagsunod dyan sa bangag ninyong Pangulo. At isa pa, agree ako dito sa proposal ni Congressman Libiste na ang Quezon Road gawin niyang Cabral Highway. Maganda yan. Agree ako dyan. Para kung ito si Bongbong Marcos, pag dumating yung punto na sarili niya mismo ay hindi na siya magtitiwala or wala na siyang tiwala dahil alam naman natin na sa susunod na mga araw, hindi lang yan negative 3, kundi mag 0% na yan. Diba? Diba? So pag darating yung mga panahon na yan, dapat si Bongbong Marcos, pupunta na siya doon sa Cabral Highway. At sundan niya si Cabral doon. Tumalon na siya. Di ba? Oh, yan ang maganda.